Kaya po, narito na po tayo sa pinakamalagang yugto na ating pong banal na gawain. Ito po ang pakikinig ng salita nating pinakamamalapang Sus. Kaya inanyan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita nating pinakamamalapang Sus na dadalhin po ng ating mangral, ang ating beloved of the preacher, beloved Brother Louie Angeles. Palakpakan po natin ating pinakamamalapang Sus. Amen. God bless po sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Paul. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, taas natin ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpala amang banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyos na banayad sa pagkagalit, sa sa habagan, sa mga naunang babungang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, End Time Prophet, Lord God, maraming pong salamat sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung balagawain na tapos na tigit, sa patuloy pagkilo sa aming kalagitnaan at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming pong nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, mahal na Panginoon, ikaw po maglagay ng makatagan na dapat bigkasin, buksang pangunawa, kaisipan ng bawat na paginig, patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Apo'y nagpaabot ng dobleng paggalang sa ating pong beloved Honorable Ferris in the Lord at ating pong hindi malilimutan, palaging aalalahanin ng mga turo at aral. Iniwan ng ating beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, the end time prophet of our loving God. Gayon din po ating beloved Arbostan Pastor, our beloved Mama Dear. Apo'y nagpaabot ng pagbati, paggalang sa mga beloved children ng ating beloved Ferris in the Lord. At magandang hapon sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, at sa lahat po ng viewers sa ating live webcast. Ating tatalakayin, pamagatan po natin God's Rich Provision. God's Rich Provision, sa Tagalog ang ibig sabihin niyan, masaganang pagkakaloob ng Diyos. God's Rich Provision. Ating babasahin nating teksto. Kindly po sa ating mga beloved Bible readers. From the second book of the Corinthians, chapter 9, verse 8. And God is able to make all grace abound toward you, that you always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. The book of Philippians, chapter 4, verse 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. God bless po, kindly in Tagalog. Ikalawang mga taga-Korinto, versikulo 9, ang talata po'y 8. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo mayroong laging buong kaya sa lahat ng magsisipanagana sa bawat mabuting gawa. Dito po sa Pilipos, Kapitulo 4, ang talata 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Amen. Palakpakan po muna natin ang sabay-sabay na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak muna tayo ng may gala. Saganang pagpalakpak para sa ating mahal na Panginoon at lahat magsabi ng praise the Lord. Ang ating tinatalakay, God's Rich Provision, sa Tagalog, masaganang pagkakaloob ng Diyos. Tinatalakay natin ito sapagkat nakikita natin ang ating kalagayan sa kapaligiran, mga minamahal, unpredictable, kung ano man ang mangyayari, hindi natin alam. Pag hindi lindol ang dumating, mga minamahal, baha, sa bandang Metro Manila, medyo wala pa, ewan natin ngayon, mga minamahal,
Pero nung isang araw, Merkules, last Wednesday, biglang bumagsak ang ulan, mga minamahal, at baha kagad dito sa bandang baba ng Valenzuela, kahit wala pa yung ulan doon, mga minamahal. At sa ibang lugar, nakita natin maraming baha. Gayong, ang iba ay hindi pa halos nakarecover, mga minamahal, sa mga nagdaang kalamidad. At ang iba naman, mga minamahal, ay binabawian ng buhay sa tinatawag ng mga aksidente. Kamakailan lamang, mga minamahal, dalawang magkasama, nakamotor, inunahan nila yung truck, mga minamahal, tumilapon sila sa kabilang linya, may dumarating na isang kotse, mga minamahal, sumalpok doon yung isa. Binawian ng buhay, hindi na nakaabot sa ospital. At yan yung mga pangyayaring paulit-ulit lamang, mga pangyayaring hindi inaasahan. Ang tanong, ano ba ang ating kalagayan? Ang simpleng sagot, sinasabing masaganang pagkakaloob ng Diyos o God's rich provision. Ang ating mahal po yung magpala ng kanyang banal na salita. Sabi ng ating nabasa sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Kaya palang gawin ng Diyos, anuman ang maging kalagayan o situation sa ilalim ng silong ng langit, mga minamahal, kayang gawin ng Diyos. Diyos mismo ang gagawa nito. Nang sabi, ikaw ay sumagana. Ang layunin, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat gawang mabuti. Kaya sa mga tunay na Kristiyano, mga minamahal, yung tinatawag na kahirapan, yan ay kasama lamang sa buhay Kristiyano. Pero hindi ka lulubog sa kahirapan, mga minamahal, kung alam mo ang masaganang pagkakaloob ng Diyos, sinasabing God's rich provision. Kung kilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran na kayang magkaloob sa iyo ng lahat ng bagay, mga minamahal, hindi tayo mag-aalinlangan. Hindi rin tayo mangangamba, bagkos pasasalamatan natin ano ang kalagayan natin ngayon sa kasalukuyan. Matapos ang World War II, mga minamahal, yung kasing tatay ko, panahon ng Hapon, panahon ng Amerikano, buhay na siya, 7 taon na siya, mga minamahal. Kaya marunong siyang magbilang ng Japanese language, marunong siyang magbilang, mga minamahal. Tapos nung dumating yung Amerikano, English speaking sila. Kasi naabutan niya yun, may isip na siya, 7 taon na siya, nag-aaral na siya, mga minamahal. Meron silang kwento, pagkatapos ng ikalawang digmaang pangdaigdigan, mga minamahal, napakahirap, sabi nung tatay ko, sa panahon nila, sa panahon ng gera, mga minamahal, wala kang makain. Pagkatapos ng gera, wala ka pa rin makain dahil wala namang halos magtitinda. Yung kape nila, sabi mga minamahal, nung aking mahal na tatay, alam niyo yung bunga ng ipil-ipil? Kukuha sila noon, mga minamahal, at patutuyin sa ibabaw ng bubong. Pag mainit ang araw, yun ang kanilang dudurugin, yun ang kanilang gagawing kape. Sino yung buhay na ng World War II? Taas muna ang kamay. Wala pa? Babata nyo pa pala? Wala pala nakaabot ng World War II sa inyo? Wala nakaabot? Talaga wala nakaabot? Ang babata nyo pa talaga. Kinukwento yun ng aking tatay. Pero minsan, mga minamahal, doon sa talipapa, isang maliit na palengke, yun ay umusbong pagkatapos ng ikalawang digmaan. Meron doon babae, mga minamahal, mahilig siya magbasa ng Bible. Nilagay niya, mga minamahal, sa maliit na papel, ang nakalagay doon, your God shall supply all your needs. Ang iyong Panginoon ay ipagkakaloob ang lahat ng iyong kailangan. Pumunta siya sa tindahan, mga minamahal, dahil wala na silang makain, meron siyang 3 maliliit na anak. Yun ang kanyang binigay. Itong tendera, mga minamahal, binuli siya. Sabi nung tendera, hindi yung papel mo ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay yung bayad mo para meron akong ibibili ng aking items matapos mong bilhin o bayaran mo ako sa items na kukunin mo. Ano itong binigay mo sa akin? Hindi siya kumikibo, mga minamahal. Pero nilaro siya nung tindera. Ang sabi nung tindera, yung timbangan ngayon may digital na, iba-iba, mga minamahal. Pero nung panahon na yon, alam niyo yung timbangang diretso, meron siyang diretso, tapos meron siyang parang nakalagay na pinggan, nakaganyan, tapos may sabitan dito, meron ditong pinakaplato, sa
kabila, may pinakaplato. Sabi nung tindera, ito ibabayad mo sa akin. Binagsak niya ron sa kabila, mga minamahal. Pag ito'y natumbasan na lahat ng items na kailangan mo, yan ang bayad mo. Wala na akong sisingilin sa'yo. Ano kailangan mo? Sabi niya, kailangan ko ng 5 salop na bigas. Dati kasi wala pang kilo. Ako, inabutan ko yung salop eh. 5 salop na bigas, medyo marami yun, inilagay. 1 kilong asukal, kape, gatas, tinapay, sabon, lahat inilagay niya ron, mga minamahal. Nagtataka yung tindera, dapat pag inilagay mo dito sa kabila, bababa ito. Tataas yung kabila. Nakalagay lang naman sa kabila ay yung papel na nakalagay, God shall supply all your needs. Yun lang naman na nakalagay. Bakit itong timbangan, itong plato sa kabila, hindi siya bumababa, mga minamahal? Hindi pa rin nagsasalita yung babae. Bagkos, tumingala siya sa langit. Tinaas niya yung kanyang mata, ulo, tuminga siya sa langit, tapos kinuha niya lahat ng items, mga minamahal, iniwan niya yung papel. Sa madalit salita, ang Diyos ang nag-provide ng lahat ng pangailangan. Ang tanong, mga minamahal, bakit hindi bumaba yung kabilang plato ng timbangan? Samantalang napakaliit na papel ang nilagay doon sa kabila. Yun ay himalang ginawa ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo kung bakit? Dahil nung binagsak niya yung papel doon, kasama yung mabigat niyang kamay na may galit, pang! May spring kasi sa gitna yun, mga minamahal. Nag-stack up yung spring. Kaya pala, kahit anong ilagay ng babae dito sa kabila, hindi bumababa. Ang nagbigay ng kanyang pangailangan, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yan ang sinasabing masaganang pagkakaloob ng Diyos. Panahon yon nangyari after World War II. Pero hindi ako makapaniwalang wala palang umabot sa inyo sa World War II. Walang umabot sa inyo. Sa kasalukuyang panahon natin, sa matagumpay na celebration ng birthday ng ating beloved Evangelist Fred de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Napakinggan niyo yung patutuo ng ating mahal na kapatid? 2 taon, mga minamahal, ano ang nasa loob ng kanyang tiyan? Ang sabi ng doktor, 2 taong malaki ang kanyang tummy. Ang laman nun, una ay tubig. Pangalawa, mga minamahal, sa ovary meron siyang tumor. Ang ibig sabihin, ang laman sa loob ng kanyang tummy, sa loob ng kanyang katawan, ay tumor at tubig, mga minamahal. Pagkatapos ng 2 taon, sabi niya sa asawa niya, mukhang manganganak ata ako. Nakinig ba kayo ng patotoo nung Sunday? Itong sinasabi ko, napakinggan nyo? O di, kaya natin nagawa ang mensahe. Sabi nung babae, beloved sister, manganganak na ata ako. Sabi nung kanyang asawa, paano ka manganganak? 2 taon ka nang malaki ang tiyan mo. At doktor nagsabi, ang laman niya ay tumor at saka tubig. Hindi, manganak talaga ako eh. Natakot yung asawa niya. Iniisip niya, sabi sa patotoo, baka yung laman ng tiyan ng kanyang mahal na asawa ay tiyanak daw. Tiyanak, ibig sabihin, masamang espiritu. Pero hindi napigilan, nanganak ang beloved sister. Hindi tumor ang lumabas, hindi tubig ang lumabas ay isang bata. Pero pagkatapos nun, sabi niya, meron pa atang isa, meron pang isa. Pagkatapos ng ilang sandali, may lumabas na namang isang bata. Sa madalit salita, 5 taon na lumipas, noong linggo nakita natin yung 2 magkapatid, isang babae, isang lalaki, kambal, lumabas sa bahay bata ng kanyang ina. Ano kalagayan ng beloved sister? May tumor sa ovary, may maraming tubig sa kanyang tummy, pero dahil ang Diyos ay masaganang magkaloob, yung kanyang sakit, pinilitan ng baby ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid mula pa noon hanggang ngayon, mga minamahal, pag inasahan natin ang biyaya ng Diyos, sabi, hindi ka pagkukulangin ng ating mahal na Panginoon. Kung aasahan mo't hindi ka aasa sa iba, mga minamahal. Balik tayo sa panahon, after ng World War II, mga minamahal, talaga walang makain. Napakahirap talaga ng buhay. Puro malnourished ang tao, mga minamahal. Kung sanay kang kumain ng
kung ano makita mo sa paligid, yun ang kakainin mo. Kinukwento lang ng tatay ko, mga minamahal, pero nakasurvive naman sila. Halos, ang iba nun ay mga Kristiyano ring natagurian, mga minamahal. Pero ang iba'y umasa kung saan-saan, hindi sila nakasurvive. Pero yung ibang banal na kasulatan, ang hawak, walang mga ngaral, ginamit nila ang salita ng Diyos, nakasurvive sila, pinagpala sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng ating supporting verse, sa Philippians chapter 4, verse 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa magitan ng panalangin at daing na may pasasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Yung palang kabilisahan, mga minamahal, walang magagawa. Hindi makapagdadagdag ng iyong pangangailangan. Kung meron kang karamdaman, na balisa ka, nangutang ka, nagpadoktor ka, hindi makakadagdag yan, hindi yan makakabawas sa iyong tinatawag na kahapisan, bagkus madadagdagan ang iyong kapighatian. Pero sabi ng ating nabasa, huwag kang mabalisa. Bagkus, sa panalangin, sabi na may pasasalamat, ipakilala mo ang iyong kahilingan sa ating mahal na Panginoon. Babalikan natin ang 2 Corinthians chapter 9, verse 8, sinasabing kayang gawin ng Diyos na ang lahat ng bagay ay sumagana sa iyo upang ikaw naman ay sumagana sa mabuting gawa. Ang ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos, ang provision ng Diyos, mga minamahal, ibinibigay sa iyo. Hindi para solohin mo. Ang sabi, ibibigay sa iyo ng magagawa ng Diyos ng lahat ng bagay sumagana upang ikaw ay sumagana sa mabuting gawa. Yun ang nakalagay sa last phrase. Upang ikaw ay sumagana sa mabuting gawa. Ang ibig sabihin, ang kasaganahan mo, pinili ka ng Diyos, pagpalain ka, pasaganahin ka, para sumagana ka sa mabuting gawa, maging kabahagi ka ng banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi yung sinasabing pagkatapos mong sumagana, lumusog ang iyong katawan, iniwan mong mahal na Panginoon. Sumagana ka sa pinansyal, sumagana ka sa material, nasyon ang lahat, wala ka nang hahanapin pa, nakalimutan mo, ang pinaka-importante ay yung langit na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi doon natatapos ang lahat. Pag sumagana ka na, lumusog ka na, alalahanin mo, ang meron ka, ang pinanggalingan niyan ay walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya merong sinasabing source of provision. Ang ibig sabihin, mga minamahal, ating pinagkukunan ng tulong o provision. Our source of provision. Saan ba galing yan, mga minamahal? Yung kasi ang problema ng iba. Ang problema ng iba, nakalimutan nila, saan ba nanggaling yung mga tulong na natatanggap natin? Ako, saan ba galing yung kalusugan ng aking katawan? Palagi ko ang sinasabing, sapat na ang aking kalusugan, mga minamahal. Sa edad ko ngayon, sapat na ang aking kalusugan. Yan na ang aking kayamanan. Kung ako'y matutulog na walang karamdaman at gigising na walang karamdaman, makating sa gawain, biyaya ng Diyos yan para sa akin. Dahil maraming hindi na makalabas halos ng kanilang tahanan. Maraming halos hindi na makangiti, mga minamahal. Bakit? Dahil bago matulog, kirot ng karamdaman ang nararamdaman. Paggising, kirot pa rin ng karamdaman ang nararamdaman. Ang anuman meron sila, hindi nila ma-enjoy. Kung wala ka ang lahat, nasa naman ang provision ng Diyos, ang kalusugan, makita mo yung sarili sa gawain, mapuspos ka ng Espiritu Santo, pasalamat mo yan. Nasa iyo na ang provision ng ating mahal na Panginoon. Kaya meron tinatawag na source of provision. Kindly po. The book of Psalm chapter 145 verse 18. The Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 145, ang talatay 18. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpak na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Our source of provision, ating pinagkukunan ng tulong o provision, sabihin nating biyaya, mga minamahal. Hindi yan dahil sa ating pagsusubika.
Kasi ako, naranasan ko nang magsumikap. Walang kwentang pagsusumikap. Ang kapalit ng lahat, karamdamang ketong, ang huling hantungan ay kamatayan. Dumating sa buhay ko ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ang mahal na Panginoon nagbigay ng provision. Siya ang source of provision, mga minamahal, para sa akin. Kaya sa September, 38 years, by faith hanggang rapture, wala nang ketong na bumalik sa aking katawan. Sinasabing great provision ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang pinagmumulan ng ating tulong o provision o kasaganaan, ang sabi, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, ang Panginoon ay mapagbiyaya as puspos ng kahabagan. Tama ba yung nabasa ko? Sorry. Verse 18, ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya. Sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Meron kang isang tatawagan, mga minamahal. Dapat mong maalala at palaging alalahanin, huwag kalilimutan. Ano man ang mangyari, mga minamahal, kung kailangan mo ng immediate help, kailangan mo ng nasa pangangailangan ka na walang sino mang pwedeng tumulong sa iyo. Ang pwede lang unang-una mong tawagan na gagawa ng provision para sa iyo ay walang ibang ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, kanino malapit ang Diyos sa tumatawag sa Niya sa katotohanan. Kung kilala mo ang Diyos na dapat mong tawagan, mga minamahal, tawagan mo ang ating mahal na Panginoon. Huwag ka na dumaan kung kanino pang santo. Huwag ka na dumaan kung kanino pang Diyos. Dahil iisa lang naman talaga ang Diyos. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa sanlibutan, maraming pinakilalang Diyos, mga minamahal. Marami kaming Diyos. Inuulit-ulit ko, mga minamahal. Dahil kapampangan nga ang nanay ko, marami kaming Diyos. Pero lahat sila hindi kayang magpagaling ng aking karamdamang ketong. Pero ang isang Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, unang pagdalo pa lamang hanggang ngayon, na-enjoy ko na ang aking buhay hanggang rapture. Ang probisyon na kagalingan, hindi na binawi pa ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya sabi ng ating nabasa, ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya. Hindi magiging malapit sa iyo ang Diyos kung hindi ka malapit sa Diyos. Kung tatawagan mong Diyos, kung kailangan mo lang siya, hindi magiging malapit sa iyo ang Diyos. Lalo na kung meron kang mental reservation na tinatawagan mo lang ang Diyos dahil kailangan mo siya, pero hindi siya ang iyong sinasamba. Yan yung mga nawawala sa iglesia, double-minded. Sabi ng banal na kasulatan, if you are a double-minded, wala kang tatanggaping mabuting bagay mula sa Panginoon. Dahil ang kagaya mo lamang ay alon sa dalampasigan na hinahampas sa batuhan. Ang ibig sabihin, mga minamahal, hindi